Alam mo ba kung bakit ka laging tinatamaan ng stop loss? Yung tipong isang tick na lang sana tapos biglang SL hit? Hindi aksidente yan. Nauuna ka lang pumasok. Today, I'll show you how to take advantage of liquidity. Paano makikita kung saan hinahabol ng market ang mga traders. Paano ka pwepwesto kasama ng smart. Liquidity is simply money. And money is where your stop losses are. So imagine nyo to. Merong resistance area dito sa taas and then merong support area dito sa ilalim. Once na nagkaroon ng multiple touches doon sa area, for example dito sa resistance area, yung mga traders ay maglalagay ng sell order dito sa area na to. And then yung mga stop losses nila, ilalagay nila above ng structure. So dahil alam ng mga big institutions kung nasaan yung mga stop losses nyo, ang gagawin ng market, magbibigay ng konting fake out para magkaroon pa ng mga entries yung mga sellers dito sa area na to, tapos ililiquidate niya or magkakaroon ng stop hunt. Saka siya pupunta sa baba. And then, same scenario, yung mga traders ay magpe-place ng buy orders dito sa area na to, and then, yung mga big institutions, ililiquidate nila kasi maraming stop losses dito sa ilalim. So, yun ang meaning ng liquidity. Kung nasaan yung mga stop losses ng mga traders. Maraming klase ang liquidity. Makikita natin yan pag may mga napo-form equal high and equal lows, mga support and resistance, pwede rin sa mga trend lines, pwede rin sa mga swing high and swing low, pwede rin sa supply and demand zone. So, paano natin gagamitin yung liquidities sa smart money concept? Considering na nagkaroon na ng break of structure dito at nalaman na natin yung trading range, swing low at yung swing high, kadalasan yung liquidities ay na-form dito sa area na to. Pwedeng equal lows or equal highs, pwedeng trend lines, depende sa market kung ano yung papakita sa inyo. So dahil may nabibuild up na liquidities dito sa area na to, as a smart money trader, dapat ma-identify natin kung saang area siya magkakaroon ng reversal. And kadalasan, dito yan sa may zone or sa mga fair value gaps at order blocks, nagkakaroon ng reversal. So let's try to find liquidities dito sa real chart. Yung market structure ay na-confirm na. Break of structure below. So ito yung swing high and ito yung swing low. Ang trading range natin is from this point to this point. Ngayon, maghanap naman tayo ng liquidities. So, ang nakikita ko na liquidity ay dito sa point na to o dito sa area na to. Itong area na yan ay key zone para sa mga support and resistance trader. And sa area na yan, meron ng 1, 2, 3 touches na. After third touch, nagkaroon na or nagbigay ng engulfing or bearish engulfing candle. So most of the traders, i-entry sila dyan. And then nagkaroon ng reversal dito sa area na to. Kaya kung ikaw ay smart money trader, always find liquidities before entering the trade. Another example. So, na-confirm na yung break of structure below and then yung swing high and then yung swing low. So, sa area na to, nandyan yung mga liquidities. So, kung ikaw ay support and resistance trader and nagpakita na ulit ng bearish engulfing candle, so ikaw ay entry dyan. Then, stop loss above ng structure. And then, ang ginawa ng market is i-liquidate pa rin niya. And then, kung titingnan natin yung order block, ito kasi yung order block eh. So, hindi naman na siya nag-touch dun sa order block.
Ang nangyari, kinuha niya lang yung liquidities. And yan kasi yung concept ng smart money. So, pag na-take out niya na yung mga liquidities, hindi naman kailangan nang bumalik yung price dun sa order block. And itong order block na to, area of interest lang yan. Na kung saan, pag nag-touch yung price dito sa area na to, so, maghanap tayo ng confirmation entries para makapasok sa market. So, try naman natin dito sa lower time frame ng Euro USD. So, kanina kasi, 4-hour time frame yung example natin. So, dito rin kasi yung mapping natin ng market structure. So, i-identify lang natin kung nasaan yung mga liquidities. Meron tayong trendline liquidity. Kung saan, meron siyang 1, 2, 3, 4. 4 touches. And then, nagkaroon ng reversal dito sa area na to. Next, sa next structure natin from this point to this point, actually, meron siyang build up ng liquidity dito. Kaya lang walang masyadong liquidity hunt. No? Kasi, kung ikaw ay resistance trader, sa area na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nagbigay siya ng price action pababa. And then, walang masyadong liquidation. So, hindi naman palaging pag may liquidity build up ay nag-hunt. Minsan, nag-work din talaga yung other strategies like support and resistance, trend lines, and yung iba pang strategies. Next, ito naman, meron tayong break of structure above. So, ito yung swing low, and then ito yung swing high, ito yung range natin. And then yung liquidity, actually marami, maraming na build up dito sa area na to. So, dito meron tayong trend line liquidities. Tapos, meron ding swing high, swing low liquidities. Actually, nagtatap din siya ng mga smart money concept trader dito sa area na to. Katulad ng mga example ko kanina, naghahanap tayo ng liquidities, tapos yung areas kung saan tayo maghahanap ng reversal. And kung ikaw ay magte-trade dyan, sabihin natin papasok ka ng position, long position dito, and then yung stop loss mo below ng order block na to, kasi kadalasan ganun below ng order block kung hindi ka generous sa stop loss mo. So, ikaw ay maliliquidate, mahunt ka. Pero, ang totoong market structure natin is from this point to this point. So, pwede pa rin niyang gawin yan. Pwede niyang i-hunt yan. Kaya ang ginawa ni market, pagka-hunt niya dyan, nagkaroon ng stop hunt o ng sweep. Saka siya pumunta doon sa taas. Nag-break pa siya ng structure.